Day 3, last day namin dito sa tour sa Bacolod. Tapos ngayon, punta muna kami sa church. At dito lang kami sa city mag-iikot-ikot. Unlike kahapon at saka ng first day na sobrang paguran. So kasama kayo dito sa city. Para sa last day namin dito sa adventure namin sa Bacolod, nag-decide na lang kami mag-ikot-ikot na lang dito sa city. At ang una naming pinuntahan is itong San Sebastian Cathedral kasi Sunday ngayon para makapagsimba din muna. Tsaka malapit lang to sa in-stayan namin na hotel. Dito lang kasi to sa Rizal Street. The San Sebastian Cathedral was founded by Bishop Mariano Cuartero last 1876. Paglabas namin sa simbahan, nakakita kami ng parang maliliit na bibingka na to. So sinubukan namin. Dito rin yung magiging sakayan papunta dun sa target namin na Kansi House. Sumakay kami ng jeep na biyaheng shopping and 14 pesos ang binayad namin papunta sa Kansi House. We've asked the local kung saan yung masarap na Kansi House at ang tinuro nila is dito sa Sharin's Kansi House. Kaya ang pinaka-the best talaga is magtanong-tanong sa mga lokal kung saan masarap kumain. Bali 2 kansi ang in-order namin, so kada isang kansi is nagkakahalaga ng 450 pesos. Good siya for 2 to 3 packs, so marami-rami na rin. Meron din sila ditong libreng sabaw pero isang beses lang nila kayo bibigyan. Tapos kung gusto niyo pang dumagdag, magbabayad kayo ng 10 pesos kada baso. Yung sabaw nila dito is masarap kakaiba yung lasa ng nila kansi. If i-describe ko yung lasa niya, para siyang bulalo na medyo maasim kasi ginagamitan nila to ng batuan yata ang tawag nila ro na pangpaasim nila dito sa kansi nila. Totoo nga ang sabi ng mga lokal na mapaparami ka ng kanin sa kansi. Also, yung sabaw ng kansi is perfect remedy for hangover and also kapag nag-uulan at malamig ang panahon. Pagdating naman sa laman at ang karne ng kansi nila rito, so halata talaga na matagal pinakuluan kasi sobrang lambot. Humihiwalay na siya sa buto. Sulit ang pagbisita at pagkain namin ng kansi dito sa Sharin's Kansi House. For our next stop, bumalik uli kami sa Rizal Street, particularly dito sa area ng Manukan Country para bumili ng mga souvenir. Marami rin naman kaming mga nakitang souvenir dun sa mga pinuntahan namin, pero we choose to buy o pumunta dito sa mga nagtitinda sa mga bangketa lang. This is our way to support the locals. Para sa pangpasalubong naman, dito naman kami dumiretso sa Bongbongs para mamili. Hindi na rin kami lumayo kasi malapit lang naman to sa Rizal Street. Halos katabi lang din siya ng pinagbilan namin ng souvenir. Maraming variety ng pagkain na pwedeng pagpilian dito para pampasalubong. Pero syempre hindi mawawala yung piyaya nila. Si Boss Ivy naman, isa sa mga napili niya is itong mga biskotso. Yung biskotso nila rito is may 2 flavor. Yung original at saka yung garlic. Aside dun sa mga paisa-isang piyaya, meron din sila dito ng mga balot-balot na. Nung nagbayad na rin pala kami dito sa Bongbongs, nakakuha kami ng 5% discount kasi ipinresent namin yung return ticket namin. So mas maganda kapag bibili talaga dito is meron na kayong naka-ready na return ticket for discount. Nag-ikot-ikot pa nga kami sa iba't ibang store ng Bongbongs para maghanap ng Napoleones kasi hindi ganun karami yung stock nila kada store. Sabi kasi masarap daw yung Napoleones Buti na lang pinalad kami na makakita dun sa iba't ibang Bongbongs. At last, natapos na namin yung adventure namin dito sa Bacolod. So for the last day, we just decided to eat somewhere dun sa mismong city. Tapos bumili na lang kami din ng mga pasalubong. So para mas makapagpahinga na lang din. Hindi na namin tinuloy yung isa pang plan na pumunta sa Mambukal resort sa Hot Spring kasi iniisip ko yung pagod kasi for the past few days iba't iba yung pinuntahan nila north to south kaya nakakapagod din pero there's a chance na baka bumalik pa rin kami dito sa Bacolod kasi hindi naman halos lahat na puntahan namin. Ang dami pang mga areas o yung mga tourist attraction na pwede pang puntahan. So sa ngayon, naghihintay na lang kami para dun sa flight namin para makabalik na rin dun sa Manila. Kamusta experience sa Bacolod adventure natin? Masaya. Sakto lang, yung malayong biyahe kasi from airport, diretso kami ng South Bus Terminal tapos biyahe na kami pa Sitala which took us 4 hours 4 to 5 hours, grabe walang tulog and then pabalik, pinahapunan bumalik din kami ng city so parang kaming nagbagyo back and forth, balikan maghapon. Masaya, nakakapagod, pero masarap matulog sa biyahe. Okay naman yung biyahe, maganda yung
araw nung time na dumating tayo. Kahit sobrang aga. Sa lahat ng pinuntahan natin, saka nag-enjoy? Day 2. Day 2 sa Yung beach, yung Lakwatan ba yun? sa Lakawon. Lakawon. Eh, Lakawon ganda. so bakit nag-enjoy ka naman sa Lakawon? Siyempre, yung experience mo sa biyahe, kahit pagod, pagdating mo ron, mawawala yung pagod mo pag once na nakano ka na sa dagat nila. Sa dagat. Sa Lakawon. Lakawon. Kaiba siya, parang private island talaga siya. Although maraming mga tao, pero value for money, okay naman din yung doon, sa Lakawon. Sa Lakawon, sobrang ganda sa Lakawon. Iba talaga. Lakawon, sobrang ganda. Nakaka-amaze. Sa lahat naman na kinain natin, saan ka mas nag-enjoy? Halos pares-parehas eh. Kasi hindi mo mano yung sa makasarap. Sa mga yung Manukan County. Sa food, okay naman yung inasal. Pero ganda talaga yung timpla. Saka yung kansi, masarap mo. Kansi. Lahat naman masarap. Yung inasal, every night, kinakain. Masarap. Tsaka yung kansi, the best. Negros Occidental has so much to offer. From historical places, breathtaking views, relaxing beaches, mouth-watering foods and delicacies, and also the hospitality of the Ilonggos. Hindi ito ang magiging huling punta namin sa Negros Occidental. Marami pa kaming susubukan at babalikan dito. So hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao!